Pantero. Buddy. Good evening, Sir Dado. Long live SFGF. Thank you, Pantero. Kamusta kayong lahat? So, ang ano natin, nakakainip mga kababayan. Nakakainip. Fast forward tayo, no? So, ang game plan kasi, ma-impeach ang Inday Sara. Yun yung game plan. Why? Kasi nga, contender sa 2028. Kahit hindi niya i-announce na tatakbo siya sa 2028, obvious naman na tatakbo sa 2028. Kasi nga, nag-vice president siya ngayon eh. So, spare tire siya ngayon. Now, sikat siya ngayon, sikat ang mga Duterte. All the more may reason siya tumakbo kasi sa nakita natin na 4 na taon. 4 na taon. Maniniwala pa ba kayo, mga kababayan? Pilipino, lahat. Kay Duterte ka, kay Marcos ka. Mga Pilipinong matitino, mga Pilipinong tarantado, mga Pilipinong hilo. Pilipinong hilo. Maniniwala pa ba kayo na may pag-asa pa ang Bongbong Marcos magbago? Meron pa bang magagawa ang administrasyon na Bongbong Marcos sa 2 taon? Meron kaming natanggap na mga chismis, barbero, no? Barbero. Pinapa-verify ko sa barbero kung totoo. Kasi parang merong mga filler, no? Filler. Usapan. Patapusin na lang daw si Bongbong Marcos. Dinadanggil yung impeachment. Hindi nilang ipapa-impeach. Hindi na lang magigilty. Ganun ba? Hindi na, kakalimutan na impeachment na yan. Basta patapusin na lang si Bongbong Marcos. Question, meron bang ganon? Pangalawa, meron bang papayag ba ang Madam Indara? Makikipag-deal ba na si BBM? Patapusin na lang, 2 taon na lang, naka-4 na eh. Bakit hindi na lang patapusin? Takbo ka na lang ng 2028. You know, Inday Sara, Madam Vice President, Madam President, for that matter, pagka inalo ka ng ganon, suggestion, huwag ka pumayag. Huwag kang pumayag, magpa-impeach ka, okay lang. Huwag ka pumayag. Unang-una, impeachment can go both ways. Either or, no? Ma-impeach ka, guilty. Alam naman natin, peke yan eh. Alam naman natin, tinarantado eh. Kaya walang maniniwala. Ako di maniniwala dyan. Tapos, not guilty. Ay, talaga not guilty kay ganon. Pero mas maganda, magbotohan sila para malaman mo. Nasa past vlogs, no? Saan ba tayo? May impeach ka o hindi? Kasi okay lang, go through the process. Makita ng tao kung paano binaboy ang ating sistema. Yun yung sa atin. Makita kung sino ba talaga sa mga congressman na yan ang kaalyado o yung gaganong-ganon o alanganin o bumaliktad, etc. Kasi meron mang unang impeachment. Pero yung Senado, hindi natin alam pa. So, okay lang yan, i-transmit nila. Mga Pilipino na nag-aabang, panoorin nyo lang, tignan nyo, is a spectacle, parang ano yan, parang series, ano? Parang series na panoorin nyo kung ano mangyayari. But in the end, 2 lang resulta, di ba? Guilty, not guilty. Okay. Ngayon, kung makita ninyo kung ano talaga, malaman nyo guilty or not guilty. Totoo bang guilty, gaya na sinasabi nila, o not guilty? Kasi kayo naman, hindi kayo maniniwala, loyal kayo. Kayong mga Pilipino na naniniwala sa Inday Sara, naniniwala sa mga Duterte, alangan naman kayong maniwala kayo sa mga itatapon nilang basura dyan sa Inday Sara. Walang kwenta kayong kung kunyaring ginawan lang kayo ng kwento, etc. Ginawa kayo ng deposita sa bangko, bilyon-bilyon, mga pinagsasabi nila bago may mga dokumento. At saka makikita ninyo sa mga senador, pag-abot sa Senado, mag-trial sila dyan. Kung aabot dyan, ako I'm hoping na umabot dyan. Kasi pagka umabot sa Senado, alam na natin sino ang mga gago dyan sa Congress. Alam na natin. Wala silang karapatan talaga husgahan ang Inday Sara. They have no moral ascendancy because sila ang recipient ng maleta. Mga tarantado to eh. Nagmamalinis silang lahat.
Eh, yung mga pangalan na yan, nakatanggap sa Malete. Nakatanggap. Tangin ng mga yan. Tapos, 125 million, bibirahin nila mga bangko-bangko ni Inday, yung mga asawa. Mali. So, in the first place, they have no right. They have no, wala silang karapatan talaga na imbestigahan ng Inday Sara. Kasi sila buhaya. Sila ang mga kawatan sa gobyerno. And here they are, natatakot sila na maging presidente yung Inday Sara ninyo kasi pagka yan naging presidente, sigurado yan, katay lahat ng mga magnanakaw. Sigurado yan, nahabulin lahat ng kriminal. Sigurado yan. Sure ako, sigurado yan. No. Kasi kitang-kita naman eh. Kitang-kita kay Inday. Hindi yan yung sinasabi ng iba na, ayaw na namin kay Inday kasi walang gagawin niya kundi maghiganti. Wala kayang gagawin kundi maghabol na mga. Hindi. For Inday Sara, that is just, ganito lang yung trabaho na yun. Ganyan. Tinga lang yun. Ang laki ng gagawin ng Inday Sara, and she will be so busy in the first 2 years. 2 years, ibig sabihin ngayon. Maging presidente, no? Ngayon, kung 2 years sa 2028, hindi na makita yung tao noon, 2028, hindi na. Okay. So, ang topic natin, fast forward, So, sa fast forward na yan, sinashare ko sa inyo yung pananaw ko, no? Thinking aloud, no? It can go left, right, ang daming sangay, no? Confused pa, hindi pa malinaw. Ngayon, doon tayo sa malinaw. Impeachment is going on. Okay, malinaw yon. They will have the vote. Sa tingin ko, 180, yung sinasabi, pinagmamalaki pa nila. Now, whether or not yung iba gaganong-ganon, matatalo yan. Doon pa lang may mali because ang pinag-usapan dito, kaya flawed yung impeachment natin process. Kaya kailangan baguhin natin yan. Pag pumikot ang gulong, i-amend natin yung constitution, tapos ayusin natin yan. Walang kakwenta-kwenta impeachment process kasi nagagamit yan para sa political political ang tawag doon. Yung mga kalaban mo, bibirahin mo, no? Exercise, political exercise, no? Walang kakwenta-kwenta. Tas nababayaran. Papalitan. May deal, di ba? Dati 150 million, no? 50 million cash and then 100 million in to be announced later, TBL. Mga buwisit no? Wala silang karapatan. Tong Congress na to, nakikita ko, mga Pilipino nang walang kakwenta-kwentang tao, no? And kung ako masusunod lang, pagka umikot ang gulong, kung ako lang masusunod, or kung sino man kayo na tatayo dyan, ang sa akin, na suggestion ko, under arrest lahat yan, no? Except for some. Nakita naman ko sino. Lalo na yung mga may involvement sa ngayon doon sa 18 na tumitistigo at yung susunod pang 12 at sa lahat ng mga testigo. Hulihin lahat yan. Under arrest kayo lahat. And then mag-convene ng korte na General Court Martial because it's gonna be a revolutionary type of upheaval. Malayo na tayo doon. Dito muna tayo sa impeachment. So, yung impeachment, magkakaroon ng numero, ipapanig sa Senado, ang magiging resulta niyan, itatry nila. Now, ano pa isang given? May balita na dedo na si Marcos. No? Ngayon, ayaw pa nilang imbestigahan, NBI, na diyan kayo sana magaling, analysis ng boses ng presidente dati, kuha kayo ng old na footage ng presidente, si BBM, yung bangag, no? And then yung bago ngayon na presidente, yung double. Now, I am applying yung separation because kita naman talaga na may separation Tangina niyo, huwag niyo kaming bulahin. Now, being remiss ang NBI under Matibag, you are not doing your duties. At for that, pag kumikot ang gulong, yariin din namin kayo. Huhulihin din kayo. Kaya yung matitino dyan na NBI, kung ayaw ninyong madamay, pwede ba gawin niyo yung trabaho nyo? Number 1, kinakailangan malaman natin kung sino ba yun nandyan sa Malacanang. Sabihin ninyo,
Yun nandiyan sa Malacanang, si BBM, promise, Spexman, cross my heart. Oh, swear to die. Oh, ganun. Ganun ba? Promise. Oh. Scouts honor. Sige, pirmahan nyo ha. Pirmahan nyo. Because I want that evidence. I want that evidence. Na pagka kunyaring may kutangkulang at nalaman namin dahil sa aming sariling contacts, witnesses, etc., na lumilitaw na dedo na yan at kayo, pinirmahan ninyo na hindi yan dedo, etc., at yung BBM dyan, yan yung totoong BBM, katay din kayo because you are part of the conspiracy na si Inday Sara hindi makaupo. Nakalagay sa konstitusyon yun On the first day, dapat 24 hours makaupo. Ano na ngayon? Isang buwan na. O ba't hindi nakakaupo? Kasi nga, hindi nga patay. Yun Panindigan nyo. Gawa kayo na statement. Based on intelligence estimates, based on our analysis, voice analysis, fingerprints, dental records, etc., Brain scan, gusto nyo? Ano ba yung brain scan ng bangag? Ano yung brain scan ng ano? Isa, wala na Brain dead. Patay. Tayo na balita yan. No? Di ba? All in the Philippines, presidente patay, presidente buhay. Anak ng putya, Nagkagago natin And here you are for that matter, pag umikot ang gulong, wala na kayong intelligence fund lahat. Lahat kayo, wala na. Wala na. Kakapiko na kayo, nakakainis kayo. Hindi, yun naman talaga gusto namin, walang intelligence fund. Didiscuss ko yan. Kasi part 1, part 2, part 3, no? Mga anak ng toko kayo. Isipin niyo yan. Yun lang. So, may question mark tayo. Nandiyan ba yung BBM talaga? Buhay pa ba? Or patay na? Yan. Hindi natin alam Although may mga nagsasabi, A1 info, patay na. Okay. So, pinaka-the best dyan, NBI, AFP, PNP, lahat kayo may mga intelligence fund. Total, may mayaman kayo, may intelligence fund kayo. Pag hindi nyo nagawa yan, pag-ikot ng gulong, wala na kayong intelligence fund. Kung aanga-anga kayo, abolish lahat ng intelligence agency. Maglagay kami ng bago na intelligence agency. All-encompassing na Isa lang ang may hawak ng intelligence fund. Isa lang. Wala na. Pati OP, wala na. Nang tokwa kayo. Ginagamit yung pera kung saan-saan Na dapat alam natin ngayon, buhay pa ba, President? Yun yung tanong. Buhay pa ba o hindi? Walang nagsasalita. Walang nagsasalita. Anak ng tokwa kayo. Bakit tumangkad bigla yung presidente ngayon? Isang pasok sa ospital, Tumangkad, kuminis balat. Yung tenga, iba yung tenga dun sa dati. Abay, ibang klase yung ospital na yan. Medical bulletin, nasaan? Medical bulletin. Yung 10 araw, kailan yung maglalapsi 10 araw, papayag ng hair follicle test ngayon? 4 na taon, wala. Ayaw pumayag. Hair follicle test, ngayon papayag. Kasi hindi na siya yan. Yung bangag, patay na. Yun yung hinahabol natin mag-hair follicle test. Wala na Ngayon, ang lilitaw, yung peke, yun ang magpapa-hair follicle. Negative. Pucha. Malaman lang namin talaga. Malaman namin. Lahat kayo. Mananagot kayo lahat. Pananagutin namin talaga kayo. Hanggang buhay ako, mananagot kayo. Animal kayo. Patong-patong ang kasalanan ninyo sa bansa sa mga taong bayan. Patong-patong kayo. Magnanakaw na kayo, mandilin lang kayo. Mga arugante kayo, putang na nyo. Mga arugante kayo. Tapos nun, wala kayong pakundangan na wala kayong paki sa mga tao sa mga Pilipino. Kasi ang ganda ng ninyo pagkain nyo, ang sarap ng pagkain nyo, gaganda ng gamit ninyo. Di kotse kayo, wala kayong problema sa gasolina. Sagot ng bansa sagot ng Pilipino. Pero nag-struggle ngayon yung mga kababayan natin. Okay, so, saan na tayo? Impeachment. Dalawa lang pwede mangyari. Guilty, not guilty. Ngayon, may mga senaryo na pwedeng mangyari habang nagtatrial. May mga magrarally pa nga yan Pero sa tingin ko, wala rin mangyayari pagka may rally-rally, wala mangyayari. Peace rally. Pero pagka ang rally ay reckoning rally, revolution type of rally, yung mga endgame rally,
Putya na. Yung mga paniningil rally, nako, matatapos yan. Sa ngayon, walang ganon. Sa ngayon, walang ganon. May mga nagsasabi, pangunahan mo na, pangunahan mo na. Ako daw, pangunahan ko na. Hindi nga, mahirap panguna eh. Panay salita kasi yung mga tao eh. Kaya hintayin natin na maghihintay tayo. No? Hintay tayo. Huwag niyo akong pangunahan. I will make that decision kung tatayo ako, hindi. No, I will make that decision. I still have to probably seek the guidance, no, of two, no, and two. One is God, no, and one is probably si yun pa ba? Hindi naman pwedeng guidance ni BBM eh. Wala na eh. Nasa freezer nga daw eh. Pati si Vice President. Kasi President, Vice President, di ba? Eh, kung buhay pa si BBM, tatanungin ko, BBM, putragis ka, nakaka-4 na taong ka na, tangina animal ka, bumaba ka na lang. Wala eh. Wala. Useless na ngayon magsalita ng salitang ganyan. Kasi impostor na yun nandyan eh. So, tingnan natin, NBI, you do not direct the resources of NBI. Huwag kayo nakinikinig niyan kay Matibag eh. Kasi ano yan eh, wala naman yan eh. Hindi naman career officer yan eh. Ha? Putya, you learn to say no. No? Ay, putang ina, huwag kayong natatakot kasi. You learn to say no. Putang ina sir eh. Yung ganun ba? Miser naman eh, no? Eh kung hindi, putang ina ka, animal ka. Bagong salta ka lang dito. Kami, matagal na kami dito. Tangina, maghari-harian ka. Gago ka. You put him under arrest. Ganon. You put him under arrest. Para matapos to. And then, patawag nyo lahat ng press. Yan na, yan na. And then, yun na. Isang senaryo yan, ano? Isang senaryo. Ngayon, kung hindi nyo kaya yan, edi, sundin nyo siya. Para magalit ang tao sa inyo, sarado kayo sa taong bayan. Kung ako masusunod kasi pagka nakita kong ganyan kayo, lahat kayo, sarado kayong lahat, tindahan. Sarado for remodeling. Na dinig nyo yung mga tindahan sa mga mall, ano, di ba? Close for renovation. Yun, ganun kayo. Congress, close for renovation. Senate, Human Rights, COMELEC, yan, NBI, AAP, PNP, close for renovation. Yan yung mga candidate eh. Because we are not satisfied the way. Supreme Court sana eh, pero may nagsabi sa akin eh. Huwag daw galawin. Ha? Huwag galawin? Ay, may nagsabi sa akin, huwag galawin. Kahit yung itaas lang, sabi yung ganun. Kasi, punyemas yan. 2026 na ngayon, yung second sem na hanggang ngayon, walang desisyon yung 2025 budget. Lintik na yan. Huwag galawin. O sige, sabi nyo eh, huwag galawin. Yung Supreme Court, yung mga tao. Pwede, sisanti natin lahat yan. Hindi, wag. Wag. Yan na lang tumatayo na pilar ng pag-asa ng taong bayan. Ganon. Bakit tayo nagmamakaawa sa Supreme Court? Nampoko to. Ano ba yung Supreme Court? Tumatanggap ba kayo ng ek-ek? Yung 18, may tinanggap ba yung Supreme Court sa maleta? Wala, no? Wala naman yata, di ba? Well, we are one fucked up country. That's why we need to reboot everything. So, daming candidate ng di ba? Ng reorganization. Reorganization o kaya remodeling. Dami. Halos lahat ng agencies, DPWS sigurado. DA. Walang matitira. Yay! Walang matitira! Wala na matitirang meron naman dyan, meron naman matitino eh. What is important is, dami nating so part 1, part 2, part 3, no? What is important is, sagutin natin yung tanong. Kaya gusto kong pangunahan yung vlog. Kasi nadidinig mo, impeachment, election. Impeachment, election. Wala ka nadidinig. May nadidinig ka, tanggalin na si BBM, palitan na yan, ganon. Tumayo na, ganon. Yung pagtayo, madali yon.
Isang gising mo, mainit ang ulo mo, tayo ka, tapos yan. Di ba? Kasi pag tayo, it's a matter of going out there and then you're decided to die. Ngayon, kung yung iba, ayaw ninyo, sa inyo yan. Yung mga tatayo, they will be sacrificing. Iba dyan, senior na. Matatanda pa sa akin, 70 plus na yung iba sa ano do or die sila. Nagsabi na sila sa akin, do or die. What am I waiting for? Tanong na iba sa inyo. I'm waiting for the right sign. Wala pa eh. Now, from now hanggang dun sa guilty, si Inday Sara, dalawa mangyayari doon. Guilty, not guilty. Pagka ginilty, question, tatanggapin nyo ba? Ako sa tingin ko, hindi tatanggapin ng tao. 97, 90%, 80%, 56%, 57, 60%. Approval rating, blah, blah, blah. Tingin ko, hindi tatanggapin ng tao. Guilty. Inday Sara, guilty. Boom, kitang-kita, napanood ninyo kung paano babuyin. Yun yung test. The impeachment process, to me, mga kababayan, is not to bring out the real story ng Inday Sara. It is not Inday Sara. Tandaan nyo to mga kababayan, ako magsasabi nito. It is not Inday Sara who is at trial sa impeachment na to. It is our process. It is our democracy. It is whether or not makikita ng taong bayan talagang kayang-kayang babuyin at pera-perahin ang proseso na nilagay dyan yung proseso na yan para may pagkakataon tayo na tanggalin ng isang opisyal, national level, or all those who are impeachable officers, pwede natin tanggalin because we are represented by our congressmen who will now see if there is form and substance, tapos nun i-elevate para magkaroon ng trial. Pero kung babuyan just to eliminate a political opponent, kasi tatakbo nga sa 2028 at marami nag-aambisyon, partido na yan, the impeachment process is a trial of Philippine democracy. A trial whether or not we will have to remove everything or reorganize everything or reboot the system. Because rebooting under a revolutionary government will be justified pagka nakita natin ito. Kaya nga, si Inday Sara, cool lang yan eh. Ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Tatay niya, nakaganyan yung tatay niya, no? Pero si Inday Sara, sige lang. Kating-kati na yung manuntok, no? Kating-kati na yan. Ang sa akin, don't worry because pagka in-impeach nyo si Inday Sara, there will be a revolution. A revolution of the Filipino people. It's gonna be bloody. Wicked. Pantero, let's go, sir. Anytime tayo, Pantero. Basta ready ka lang. Pagka tayo. Patay kung patay. Total, namatay na tayo nung pa eh. Giveaway na yung buhay natin. Yan ang di nila kaya eh. Kasi sila, takot silang mamatay. Bakit? May mga maleta sila eh.